yung laptop ko. Ayun nga, so katatapos lang ng ating panalangin na binigay nga sa atin ng ating kasamahan dito na si Ms. Mina Maris Ortason. Salamat po doon. Palitan ko lang to. Explain your answer. Baka meron tayong kailangang explain. Ayan. Paki-mute na po yung ibang microphone. Lagyan natin sa chat. Mute po microphone. May nasasagap akong ibang mga sound. Sino bang naka-on? Jordan, paki-off yung microphone or... Ayan, thank you Jordan. Tayo ay 13. Okay na to. Then, salamat. Share ulit ako ng ating lesson. Ito yan. Naduling na. Nasaan na? Ito. So ito nga ang topic natin ngayon, ano? Okay, new challenges in contemporary societies. Mga bagong hamon or mga hamon sa napapanahong pamayanan o lipon natin. Mga bagong hamon sa napapanahong pamayanan o lipunan meron tayo ngayon. So kung yun ang topic natin, meron tayong objectives at meron tayo ditong 4. You're expected to have this. Number 1, describe how human societies adapt to new challenges in the physical, social, and cultural environment. Second, analyze how human societies adapt to new challenges in global warming and climate change. And third, identify the concept of transnational migration and overseas Filipino workers across the world. And the pang-4, value the importance of adaptation in the physical, social, and cultural environment. So again, that would be our objective for this topic. Ito nga. Ang topic natin sa ating subject ngayon ay itong new challenges in contemporary societies. And I'm expecting nga dapat nakapag-take na ng pre-test kasi nga before we proceed, supposedly, after introducing these objectives, you will be undergoing this pre-test. Yung sa what I know. Kasi nga, what I know, tinitingnan, inaalam, tinataya or sinusukat yung prior learning or knowledge na ng mga mag-aaral before to proceed and to undergo this topic, new challenges in contemporary societies. May 7 pa lang na nakakapagsagot. Ito ay, ilan ba to? Total 1 to 15 kasi may 1 to 5 and may true or false na 1 to 10. Total 15 yung 15 points yung pre-test. Silipin ko lang ilan na ba yung mga nakapag-take pala. Ilan na ba? Okay. Okay lang yun. Asa na? Pre-test challenges. Ayun, may 10 nang nakapagsagot. Thank you. May 4 pang hindi. So, let's proceed. Continue na. So, may nakapagsagot na pala. Majority na. So, again, but before we proceed, let us go back with some of the important concepts about society and social stratification and inequality, which relate to our discussion. So, sa tulong iyon ng online quiz, quizalize natin gagawin yung somehow konting pagbabalik tanaw related sa social stratification na meron niyang kabahagi doon at laging involved ang inequality. According to Marxist theory, social stratification is created by the differing economic capacities among people and their relationships
to the means or the factors of production. In a society, two distinct classes can be created which feature those who own the factors or means of production and those who sell their labor in the production chain to those who own the means. This basically creates the employer-employee relation in most societies. Apart from these two distinct groups, Karl Marx also recognized two other groups that do not belong to either but are somehow related to the two large groups. At ito nga yung bourgeois, petit bourgeois, those who own some of the means of production, but their profit earning power is not enough to earn them a position among the bourgeois. And the underclass includes those who have no social status. Balikan ko lang to, medyo mahaba. Itong according kay Marxist theory, ano? So sa pamayanan, sa lipunan, ito. In societies, two distinct classes can be created which features those who own factors or means of production. Ayan. So sa kay Karl Marx o sa Marxist theory nga, meron daw lawang klase sa pamayanan daw. Sa theory niya ha, na yung mga those who own, sila yung nagmamay-ari at kayang mag-supply o magbahagi. And meron din namang nagbebenta ng kanilang gawa o trabaho. Yung manpower, force, yung kanilang skills in the production chain to those who own the means. So kung merong makinarya, kung merong lupain, paano mabubungkal yung lupain? So kailangan ng manpower. So ganun yun, isang may nagmamay-ari ng lupa at isang magtatrabaho dun sa lupa. Mabalik tayo sa baba. Apart from these two distinct groups, Karl Marx also recognized two other groups that do not belong to either but are somewhat related to the two large groups, petit bourgeois and underclass. Nahihirapan akong i-pronounce kung gagayahin ko talaga. Kasi, sang-ayon kay Google, kung siya ipopronounce, ayun na, mabagal ang internet. Bourgeoisie. Ayun o. Kaya mahirap siya. Bourgeois na lang sa atin. Bourgeois. It's a sociologically defined social class, especially in contemporary times, referring to people with certain cultural financial capital belonging to the middle or upper class. Bourgeois, para madali tayo magkaunawaan. Pinoy pronunciation. Kung ito yung definition ng ating uunawain, so sila yung mga middle or upper class. Mga ganyan ang katayuan sa buhay and ganitong kasuotan nila. Bourgeois. Hindi siya pwedeng ma-pronounce ng mahirap tandaan, nakakatawa. Bourgeoisie. Sa atin, bourgeois. Is often mistakenly used to refer to the people, wealth, or status, sabi dito. Mistakenly. Because the French pronunciation causes us to associate it with opulence, yet the word is of decidedly middle class origins. Again, middle class or upper class nga. Ito, bourgeois. And yung isa nga, no need much further explanation, underclass includes those who have no social status. So again, maliwanag tayo doon. Dapat sana. Patingin nga sa comment kung may malabo or sir, further elaboration pa nga po or further explanation pa po tungkol sa bourgeois and underclass. Bourgeoisie. Kung gusto natin talagang pronunciation ay bourgeoisie. Bourgeois or underclass, meron bang dapat pang i-clarify or i-expand or elaborate si sir? Patingin na sa chat box kung nandyan pa kayo. May dapat pa po bang i-clarify? Wala? Makikita ba? Anyway, I will continue na ha. So, crystallize na tayo. Let me proceed with that. So again, we have bourgeois or underclass. Those who own some of the means of production, kumbaga middle or upper, bourgeois and underclass, no social status. Social stratification
is a form of inequality, going back to our previous discussion, that occurs due to the inherent differences between human beings and can be determined by race, gender, or age, and economic capacity, among other distinguishing features. The differentiation is done to mark one group as superior over another, which leads to social classes arranged as hierarchies. So yun nga, strata or level, no, na merong hindi pagkakapareho at hindi pagkakapantay-pantay, nakadepende, at ito ay namamana sa pamamagitan ng lahi, edad o kinabibilangang gender group kung boy, girl, lesbian, or what, yung LGBTQ natin, or economic capacity, those who cannot afford and those who can't afford. By using that as a reference, mapapansin mong may inequality, and doon papasok yung social stratification na nakadepende nga sa pamayanan o lipunan. Kung yun ang basihan, yun ang social stratification. Again, let's have a drill. So dito, where do the following items belong? I will give you the link now dito sa chat para magkaroon na tayo ng sa Quizalize, mag-take na kayo sa Quizalize. Ito yon. At ito yung link niya. Asan yung link? Pakiclick na po itong link na ibibigay ko sa chat box. Mag-take na po kayo. 15 minutes. So around less than maximum 15 minutes. The more na mas matapos ng mas maaga, mas madali. Pipili lang kayo kung saan nabibilang itong 1 to 10. Craftsman, saan siya? Burgis or underclass? Artisan, saan siya? Burgis or underclass? Mag-take na po kayo dyan ngayon. Doon sa quiz na iyon. Gamit yung link. Sana wala nagiging problema, no? Mag-take na po kayo. Okay na ba? Nakakapag-take naman? Take your time. Maximum 15 minutes. So, dapat 2:45 tapos na kayo. 4 to 10 lang yan. Less than 15 minutes, kaya ninyo. Hindi naabot ng 15 minutes. Wala naman nagiging problema. Nakakapag-quiz naman po ba? Saan nabibilang?
Lioj, kailangan lang daw yung link eh. Then, start the quiz na. Ganito dapat yung lalabas. Paano ba? Ito yung lalabas. Ayan. Ganyan daw ang makikita. Pwede na yan. Asan ba? Yan. Yan. Welcome to Quizalize. Start na. Basta may link ka na, yan na po. 0% po rin ng link. Thank you po. Ito sa taas, nandito na rin sa classroom. Anyway, browse nyo lang itong chat box natin. Makikita nyo po ulit dyan sa chat box natin. Anyway, bibigay ko pa rin. Ayan po yung link. Again, quarter to 3 or 2:45. Pwedeng ulitin Pa? yung quiz. Ay, di ko lang alam kung pwede. At siguro, pakitry daw. Kasi first time ko nang gumamit nito eh. Good question, Miss Regine. Saan ko ba siya makikita? Kasi first time ko nga itong ginamit. Nasaan ba ako? Ayun. The sources. Ay, stop sharing ko muna. Ito, grade 5 siguro. Wala. Problem. Saan nga siya napunta? Para makita na kung sino mga nakapag-take na. Ayun. Sige daw, ulit. Pa-screenshot ng score ninyo. Paki na lang. Sorry. Sana na-screenshot nyo yung score nyo pala. Hindi ko na sabi yung last part ng instruction. Pwede na mag-retake na lang, paki. Para lang at least, recap pa rin naman continuation. Pa-retake na lang kung pwede. Tapos pa-screenshot ng result. Paano may show answer sa akin? Bakit nga? Pero mag-take lang ng quiz, Lioj, Regine, and Jordan. Paki-retake nga po, then pa-screenshot. Pa-retake na lang muna. Marami po palang gagawin. Pa-retake po ng quiz. Then, screenshot po yung result. PM sa akin pagkatapos. Yan. So, pwede po, allowed ko yung mag-retake kasi marami po palang gagawin. Retake kayo, then after noong 1 to 10, yung score, screenshot ninyo. I-PM na lang sa akin later on. Sige po. Yung buong link ang nabigay ko. Ayun. Salamat. May dalawa na akong natanggap. Talaga. Thank you. Ayun, thank you. Thank you. Natatanggap ko yung mga screenshot. Thank you. Salamat. At least for performance purposes na lang muna. Kasi nga, graded din naman yung pre-test. Sige, thank you. Natatanggap ko yung mga screenshot. Salamat. Okay. And 3 more minutes.
Ayan, 3 more minutes pa before mag quarter to 3. Mag 2:45 na. Paki-screenshot lang. Okay. Ayan. Thanks, Regine, Rainiel, Mina, thank you. Thank you, Jordan. Thank you, Kathleen. Thank you, Maricar. Thank you, Mark. Sige lang po, PM. Retake ninyo din i-PM lang sa akin yung naka-screenshot na last part, yung resulta. Marami pa palang data. Thank you, Karil Aldous Kahukom. Thank you. Natanggap ko na. Last minute. 1 more minute. 1 minuto na lang. One more minute. Ilan na ba yung nag-PM sa akin ng mga resulta nila? Regine, Rainiel, Mina, Jordan, Kathleen, Maricar, Mark, Karil. Pipito pa lang. 8, yan, 8. Hindi na nakaka-forward ng screenshot. Anyway, nandyan lang naman yan. Nandyan yung link sa chat box. Nasa Google Classroom pati natin. I will continue now. But before that, may tatawagin akong estudyante. Tatawag ako gamit ang will decide. Please explain your answer. Okay. We will decide tayo. We will decide. Ay. Asan na? Please explain your answer, please. Andyan si Kathleen Angela Saliano. Andyan siya. Nandito po. Ayun. Kasi, Miss Kathleen Angela Saliano, ito. Number 1. Let's read the situations and answer the questions below. You are Kathleen Angela. You are about to go home from school. You decide to buy snacks just before you ride a bus. You sit near the doorway where you find your convenience of eating your snacks. When you finish your snacks and about to throw plastic container of your milk tea, you notice there was no trash bin inside the bus. When the bus suddenly stops to unload passengers, you saw huge trash bins at the unloading station. You are about to stand up to take an opportunity of throwing your trash, but then the bus moves to leave. Guide question. As a citizen, how can you protect, conserve, and restore our environment? So again, Ms. Kathleen Angela, knowing this situation, you are on this situation. Nandito ka sa kalagitnaan at ikaw nga yung main character sa naganap na itong kaganapang ito yung karakter diyan. You are on the bus. Then we have a guide question. As a citizen, Ms. Kathleen Angela, how can you protect, conserve, and restore our environment? Go po. Yung basura po na hawak ko ay hahawakan ko na lang po muna until makadating ako dun sa bahay ko. Dun ko na lang itatapon. Okay, thank you very much. So by doing so, as what Ms. Kathleen Angela explains, ay sa ganung pamamaraan ay makakatulong siya para proteksyonan, i-conserve, panatiliin, at conserve, maingatan at mapanatili ang kapaligiran. Sa sarili niya na lang muna yung pinag-merendahan niya sa loob ng bus. Naka-milk tea pa eh. Okay, explain your answer please. We'll decide. Thank you, Ms. Kathleen Angela doon. Sino naman ito? Si Shane Ramilo. Nakakapag-online pa ba ito? Nandiyan pa ba si Shane? Nandiyan po ba? Shane? Wala yata. Wala si Shane, ano? Okay. Tawag tayo. Si Jordan.
Jordan Villanueva. Yan, nandiyan si Jordan, tama? Apo. Okay, Jordan Villanueva, explain your answer, please. Your parents found an opportunity to work abroad. Ay, ang parents mo ba ay kasama mo nandito sa Infanta, sa Pilipinas? Jordan pala. Sa abroad po. Ayun, natsyempuhan. Your parents found an opportunity to work abroad. Nasa abroad pala talaga. They work hard to earn money for your family. They even save money for your studies to continue education. There are times they feel homesick as they miss celebrating occasions like birthdays, Christmas, and family reunions. The only way for them to communicate with you is through Facebook. But then they have limited time to catch even 30 minutes as their boss or employer is strict when it comes to work schedule. So yun, tama-tama at nasa abroad pa nga, sabi mo yung parents. So ganito nga yung kaganapan. Guide question para sa iyo. How can you make your OFW parents feel that they are special and valuable? Please answer and explain. Go. Sir, ay pagbubutihin ko po yung pag-aaral ko po para po at lagi ko pong ipapakita yung mga nakukuha kong grade. Ganun po yung ginagawa ko. Pwede. Ayun, real life practice ano. Apo. Yung humugot yung huli mo ay nakaka-motivate yun. Ipapakita mo yung gradehan eh. So again, thank you for sharing that. Talagang natsyempuhan pa at ikaw nga ang napili nung will decide ay nasa abroad pa lang yung parents. Tama. So again, for the sake of everybody, that would be for Kathleen, Angela and Jordan explaining their part about their participation. For Jordan nga, how can Jordan make his parent feel that they are special and valuable, ay yung paghihirap, sinusuklian niya ng pag-aaral na mabuti at magagandang grades. At yung grades, pinapakita, ipa-present or isa-send. Kaya Ms. Kathleen Angela nga, iingatan na lang muna bago itapon yung basura hanggang pwede na itapon. Salamat sa inyong dalawa. So anong meron sa ating usapin na ito? So in this part of our journey, we provide something for you to read, to deepen your understanding about the topic. Please do it with comprehension to discover knowledge that will help you out in dealing with the next phase of your quest. So we have here new challenges, contemporary societies, human adaptation, and social change. So we have that capacity as a human, we are able to adapt to the changing times. We have that capacity ay flexible tayo kapag adapt. So we have here a quotation from Wendy Carlos. A quote, as human beings, we do change, grow, adapt, perhaps even learn and become wiser, end quote. Parang gusto kong tumawag doon sa quotation na yun ni Wendy Carlos. Julian Isabel, nandyan po ba si Julian Isabel? Julian Isabel, hindi pa sila masilip. Julian Isabel. Ayun, Julian Isabel, nandiyan ka. Hello, Julian Isabel. Juliana Isabel de la Cruz. Juliana Isabel de la Cruz. Calling once, calling twice. Next. Nawala si Juliana sa ere. Jana Hernani. Andyan ba si Jana Hernani? Jana. Parang nakita ko siya. Jana Hernani, ayan. Andyan ka pala, Jana. Hello, Jana Hernani. Hello po, sir. Ayun, ito po. As human beings, ay, lumaking masyado. Sabi nga ni Wendy Carlos, as human beings, we do change, grow, adapt, perhaps even learn, and become wiser, end quote. So what would be your interpretation or understanding about that quotation from Wendy Carlos? Go. Go na, Miss Jana. Bago po, sir. Hindi ko As po human beings, we do change, grow, adapt,
perhaps even learn and become wiser. According to Wendy Carlos, what would be your interpretation or understanding about this quotation from Wendy Carlos? Ano ang pagkakaunawa mo dito sa quotation na ito? Go. Sir, para po sa akin ay yung pong pagiging tao po or tayo po as a human po, tayo po ay nagbabago tapos kasabay po ng pagbabago na yun, sir, ay lumalago din po tayo. Hindi po lang tayo lumalago. Kumbaga, sir, yung mga nasa paligid po natin o yung mga na-experience natin bawat araw ay na-adapt po natin. Ganoon po, sir. Thank you, Ms. John Hernani. Salamat. Thank you. Let me continue. Salamat sa inyo. A progressive society requires social change. Correct. Ang progresibong pamilya na kailangan ng pagbabago rin. However, there are challenges which we must overcome in order to ensure this. So, lagi may pagsubok. Kailangan malampasan na yun. With the society's development comes a new challenge that everyone must face. Everyone must realize that responding to social, political, and cultural change has a great impact to the society. Many of the changes that people have experienced throughout the history come with numerous challenges which must overcome. It is for this reason that people devise various ways of dealing with social, political, and cultural change through involvement in collective action. These actions are what we need in order to respond to the social, political, cultural change that are happening. So, kailangan ng partisipasyon daw. Kailangan ng action. Collective, pangkalahatan, hindi pwede isa lang. Hindi pwede. Kailangan collective, halos lahat. Kailangan lahat ay makibahagi, kasama tayo or kaisa lahat. Dahil alam natin may pagbabago, so kasunod, tugma doon sa nagaganap na pagbabago, ano yung ating reaksyon? Laging may reaksyon. So dapat yung magiging reaksyon na yun ay ginagawa ng lahat at magiging isa para makasabay tayo sa nangyayari at nagaganap. Social change in anthropology and sociology refers to the modification of mechanisms, means, methods, or systems within the social structure, characterized by alterations in social relationships, social order, social symbols, social organizations, value system, or rules of behavior. Example of social change include the Industrial Revolution, the abolition of slavery, the civil rights movement, and the women's suffrage movement, etc. So lahat ng iyan, itry kong i-highlight. Yan mga kaganapan, naging resulta sa pagbabago nung nagbago ang lipunan. Tinanggal ang pagkakaroon ng alipin, pangkarapatang sibil, at karapatan ng babaeng bumoto. Meron pang mga iba, no? Karapatang mag-drive ng kababaihan. Dati hindi allowed o pinapayagan ang mag-drive ang babae. Dati hindi pinapayagang bumoto ang babae. So dala ng social change, nagkaroon ng mga ganyang kaganapan. Yung tinanggal ang pagkakaroon ng alipin, nagkaroon ng civil rights movement, karapatang sibil, kalayaan namin to, dapat ito ay ibigay sa amin. LGBTQ, dapat kilalanin din sila. So mapapansin mo, as a human right, we all have that civil rights. Kami ay nabibilang sa ganitong kasarian o sa ganitong gender. Dahil ganito ang aming kakayanan, ganito ang aming skills, dito kami kabilang, yan mga LGBTQ. Industrial Revolution, nang nagkaroon ng paglago, pag-unlad sa paggawa, karampatang sahod sa mga manggagawa. So lahat iyan, in reaction and in response sa pangangailangan ng society or pamayanan ng lipunan, dapat silang kilalanin din. So yun ay papasok sa social change. Cultural change could be seen in the practices, institutions, technology, societal laws, ethos, or mores, or moral norms, mores pala yan, hindi mores, moral norms, manners, value systems, customs, traditions, habits, beliefs, culture. Sa pamayanan sa lipunan natin may kulturang kinakagisnan. So, anong example na yan? Changes in the manner of choosing a spouse and adopting new lifestyle. So, dala-dala ng kultura sa mga pagbabagong dala nito ay yung pananamit. Bakit nauso yung mga tattered jeans? Bakit nauso na sa pagpili ng asawa may karapatan ka ng manligaw? May karapatan ka ng sagutin, may karapatan ka ng manuyo.
Dati ang napili ng mapapangasawa ay magulang. Ngayon, ang napili ng mapapangasawa ay yung mismo may katawan na. So, dala ng kultura. Kasi nga, nagbago na. Same with pananamit. Dati mahaba, ngayon maiksi. Bakit? Nainit daw ang panahon, kaya paiksi na paiksi. Maaari, malamang, adapting new lifestyle. Dati ay masisipag ang tao, ngayon tamad na dahil may computer na. I don't know kung alin ang totoo. Pero anyhow, what I am trying to say about cultural change ay ito yung mga example nga. Could be seen in the practices kasi. Makikita sa pang-araw-araw na ginagawa. Dala ng kinabibilangang lipunan o pamayanan, dala ng teknolohiya, kasi mayroong batas na nagsasabi, kaya magiging bahagi na ng kultura. Pinaniniwalaan, pinapahalagahan, moral, value system, nakagis na nakasanayan. So again, cultural change is like that. Sa political change naman, punta tayo sa examples kaagad. Constitutional amendments, yan ang mga halimbawa. Shift from presidential to parliamentary form of government. Mahirap yan pag parliamentary. Kasi yan ang gustong gawin sa atin. Kahit tayo may presidential. Pag ginawang parliamentary ay pwedeng prime minister, punong ministro, or house speaker. Tapos yung house speaker, magiging isa na lang yung house. Wala nang senator. Lahat ay congressmen and women na lang na is kinakatawan ng bawat distrito na yun ang kanilang inire-representa, mga constituent nila. So, depende pa rin. At anyway, yun nga ang ibig sabihin ng political change. Alteration, may pagbabago sa gobyerno, sa bahagi ng lipunan, kung paano pamunuan, pamamalakad, sa constitutional process. So, ganoon na yung mga political change. Doon nakapaloob yun. May constitutional amendment, baguhin daw, isama natin yung Bangsamoro. Gumawa pa tayo ng batas para sa mga Muslim, bansa ng mga Moro. Baguhin natin dahil outdated na yung ibang mga batas. Kailangan ng i-update. Pwede yun. Yan papasok ang political change. Kailangan i-update kasi outdated, mura ang piyansa, napakalit na halaga. Ay ngayon, malaki na ang, malaki ba mababa? Mababa na ang value ng pera, or malaki nga. Mababa ang value ng pera, kaya dapat taasan yung mga penalties or fine, or yung mga piyansa nga, halimbawa. So, kailangan i-amend yun, kasi hindi pwedeng patupad kung walang nasasaad na batas o kautusan. So, kailangan i-update. So, mapapansin nyo, nag-a-adapt, nagbabago, changing times. So, again, ang topic natin ay new challenges in contemporary societies. We have here global warming. Is generally described as the, sabi nga pag sa makikinig ka sa misa sa simbahan ng mga sermon, warming na tayo wina-warningan na painit na ng painit ang mundo. Yung makikita natin mga kaganapan sa climate change, dala ng global warming, tayo wina-warningan na. Bakit pag nakainit, init na init. Pag nakalamig, ginaw na ginaw. Pag nakaulan, agad ay baha. Mapapansin niyo. So malamang, dala nga ng panahon, pagbabago ng panahon, tayo ay binabalaan na. So, warming that somehow giving us a warning. So, yan. Greenhouse gases and greenhouse effect. Greenhouse effect is the process wherein radiation from the Earth's atmosphere warms its surface to a temperature above what it would be in the absence of its atmosphere. It is caused by greenhouse gases. So, umiinit ang daigdig. Dala ng mga inilalabas, sinisingaw. So, greenhouse effect is the process nga, radiation sa atmosphere natin na maalinsangan. So, ito yung effect ng climate change. Yan. Rainfall patterns, itong 1 to 7. So, kung nakapagsagot na kayo, ay true or false, halimbawa, ayan. Effect of climate change. Ways to address global warming. Para matugunan current adaptation strategies, humans have to strategize in order to adapt to the impacts of climate change. We can adapt through minimizing our carbon emission. Yan, isa sa pwedeng mga advice nila. By minimizing our carbon emission. Kung kayang maglakad, magbisikleta, takbuhin ay gawin. Kasi sa paandarin pa ang motor. O pinapatakbo ng enerhiya, gasolina, langis o kuryente. Kung hindi kailangan o gamit, i-unplug, i-switch off, i-unplug. Makakatipid tayo, makakatulong. Vulnerability of populations to climate change.
We can engage on sustainable development activities. Yan, yung mga pinagbanlawan, pinaglabahan, or mga tubig ulan, sahurin. Makakatipid na. Mitigation and adaptation. Reduce greenhouse gases emission can help to avoid, reduce, or delay impacts. So pag ginawa natin yung kung saan alam natin makakatulong sa kalikasan, yung segregate, recycle, and reuse, reduce. Pag ni-reuse mo, nare-reduce mo. Pag ni-recycle mo, nare-reduce mo rin kasi nare-reuse. So hindi mo na kailangan bumili ng bago, nakatipid ka pa, nakatulong ka pa. So marami pang mamaraan para matugunan. International agreement. So kabahagi tayo, UN Framework Convention on Climate Change. Bahagi siya dito sa module natin kasi nararamdaman natin nangyayari. Sana mapigilan pa natin yung global warming nga. Ito kasama sa new challenges sa ating napapanahong pamayanan o lipunan ngayon. Marami pang iba. Yung early pregnancy, mga exposed sa mga illegal vices, illegal na bisyo, mga illegal drugs, yung kung paano mag-isip, yung mga internet, kasama yun sa mga new challenges actually. So dito lang sa module, nakafocus nga sa bahagi itong tungkol sa climate change. Isa na International Environmental Treaty, itong UN Framework Convention on Climate Change, adopted on May 9, 1992, open for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro from 3 to 14 of June 1992. What else? Anong naging resulta? The UNFCCC objective is to stabilize greenhouse gas at the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system. Yan ang purpose noon. Sana malimitahan na mabawasan. At ito ang resulta. The parties to the convention have met annually. Taon-taon nagkikita-kita sila. Para i-assess kung nagkaroon ng pagbabago. In 1997, the Kyoto Protocol was concluded and established legally binding obligation. Mga maririnig. Pag usapin climate change, itong mga maririnig niya lagi. Kyoto Protocol. Saka Paris Agreement ng 2015. Basta usapin sa climate, lagi niya maririnig itong dalawang to. Kyoto Protocol and Paris Agreement. Legally binding obligation for developed countries to reduce. So, kayong mayayamang bansa, kayo ay obligasyon din nyo. Kasi nga, sila din yung numero unong sabihin nating nananamantala o siyang malaking contributing factor yung mga developing countries. So in return, may obligasyon sila na limitahan ang sarili nila. Pigilan ang sarili sa pag-contribute pa. In 2050 naman, Paris Agreement, reduction. Dapat ang target by 2020 sana mabawasan. Ito yung target nila, 1.5 degrees Celsius. Mabawas. So may mga ginagawa pangkalahatan. Pero useless ang mga protocol at agreement na yan kung walang pakikiisa ang bawat individual na nakatira sa kanya-kanyang tahanan. At ating bigyang pahalaga, huwag nating isisis kung kanino, kung anong nangyayari sa paligid natin. Dahil tayo ay mayroong kinalalaman at pwedeng mayroong maitulong naman. Although the climate problem will not be solved without government responses, various private sectors such as business corporations, advocacy groups, and other non-governmental institutions are actively engaging to reduce the cause of climate problems, specifically global warming. Accordingly, the private sectors are particularly important because climate policy is shared responsibility. Iyan. I-highlight natin. Between the public and private sectors of the society. Kabahagi din lahat talaga. Hindi pwedeng gobyerno lang. Huwag kung anong maibibigay sa atin, dapat anong maitutulong pa natin. Ito, transnational migration naman o para sa mga OFW or mga expatriate, mga nagtatrabahong ibang lahi sa ibang bansa, mga expatriates, or overseas Filipino workers or Filipino workers working abroad. Since the late 20th century, the rise of globalization has changed the concept of migration. Improvements in transportation, communication, and financial systems have made it easier for people to migrate to work in another country but still provide for their families in their home countries by sending their earning home. Dati ang migration ay doon na maninirahan. Pero ngayon, pwede namang doon na lang magtrabaho, tumulong dito. Malaki pating contributions nila sa income, sa gross domestic product ng ating kitang yaman ng bansa. Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa nating
kapwa Pilipino. Transnational migration is a global phenomenon that is mounting scope, complexity, and impact. Migration is both a cause and effect of broader development processes and an intrinsic feature of globalizing world. Parang may gusto kong tanongin dito. Baguhin natin. Ayan, may highlight na yan. Ano ba? Ayaw. Sino pwede natin tanongin dyan? Ana May Apelo. Andyan ba si Ana May? Ana May Apelo. Ano? Ana May. Sino pa bang nandyan? Explain your answer, please. Kyle Von Serrano. Kyle Bon Serrano. Andyan siya. Hello, Kyle Bon. Yvonne. Ayun. Ito po, migration, itong may naka-highlight na yellow. Migration is both a cause and effect of broader development processes and an intrinsic feature of our globalizing world. What would be your interpretation or understanding about that? Go. Ang migration po ay bunga ng Bunga ng? ang migration po ay bunga ng pagkakaroon ng border o pagmamayari ng bawat bansa sa buong mundo. Yun po. Sige, thank you, Miss Yvonne. Thank you po. Thank you. Sino pa ba? Si Juliana, kanina tinatawag ko ba ito? Juliana Isabel de la Cruz. Nandiyan pa naman siya. Juliana Isabel de la Cruz. Hello, Juliana Isabel de la Cruz. Juliana Isabel de la Cruz. Wala talaga. Calling once, calling twice. Juliana Isabel de la Cruz, wala. Anyway, going back, let me continue. Migration is both a cause and effect of broader development processes. Isa siyang dahilan, isa siyang sanhi, pero isa rin siyang epekto. So, dala ng pag-unlad para makasabay, doon ako, pipiliin ko saan may kumikita ng malaki. Ay, syempre, saan ba kumikita ng malaki kung hindi mataas ang iyong inaral at mataas ang iyong posisyon sa kumpanya, ay hindi dito yun. Most probably, offshore, or seashore, or sea-based, or land-based. Seaman, offshore naman, seaman, pero nagtatrabaho rin sa mga oil rig or abroad talaga. Land-based, mga nagtatrabaho sa abroad. Sea-based, mga seaman. Kung offshore naman, seaman, or pwedeng nagtrabaho abroad, pero nasa oil rig. Mga nagdi-drill, nagmimina ng langis. Yan, matataas at malaking sweldo. Bakit na kailangan kumita ng malaki? Kasi nga, dala ng pagbabago at pag-unlad. So para makasabay, kailangan meron tayong maganda at stable na income para matugunan ang pangangailangan ng pamilya sa iyong bansa. So yun ang resulta. Isa siyang epekto, isa siyang cause, dahilan din ang pag-migrate kasi nga, dala ng pagbabago na naman, kabahagi kasi ay broader development processes. So napipilitang mag-abroad kasi nga, kailangan dahil dala ng pag-unlad. So, mahirap umunlad kung hindi kumikita. At mahirap umunlad kung kumikita nga pero maliit at kakarampot lang. So, again, migration is both a cause and effect. Ito ang isa sa nagiging dahilan talaga. Pangunahing dahilan bakit may mga nagmamigrate. In an intrinsic feature of our globalizing world. Intrinsic, pang sarili, pang kaloo sa loob. Siya yung nagiging parang bumubuhay. Intrinsic features of our globalizing world. So mapapansin niyo bakit may mga ibang lahi na nagtatrabaho dito sa bansa natin. So ang tawag sa kanila, expatriates, ibang lahi na nagtatrabaho sa ibang bansa. So ang mapapansin niyo malaking magpasok din ng pera ay yung mga ibang lahi na nagtatrabaho sa halimbawa, ang mga Italiano,
mga Frances or French or mga Amerikano. Kukunti lang na ang mga ibang bansa sa mga lahing iyan. Pero ang lalaki nang nai-remit pa rin nilang pera sa kanilang origin country. Kasi nga, ang mga position ng mga yan ay mga managerial. Bihira ka makakita ng ibang bansa dito sa atin na mababa ang posisyon. Halimbawa, kung sa Japan, may mga nagtatrabaho sa Japan na ang lahi ay mga Italiano o ang lahi ay mga French or mga Amerikano. Ilan lang sila pero ang kanilang trabaho ay mga managerial level. Kasi nga, ang binabantayan nila mga car production, yung assembly line, mga kotse, mga sikat na mga brand or product or mga outlet. So, ganun. Kahit sa ibang bansa, may nangingibang bansa rin. Pero matataas na position. So, lahat ay nangyayari yan. Yung migration, nagma-migrate sila. Overseas Filipino workers or OFWs Filipinos often have the mindset that when they work abroad, they would be able to support and sustain the needs of the families away from poverty. Yan talaga ang numero unong paniniwala ng mga Pilipino. Maiahon sa kahirapan. Overseas Filipino workers is a term often used to refer to Filipino migrant workers in mga expats. People with Filipino citizenship who reside in another country for a limited period of employment, OFW. OFW immigrants go to other countries because of poverty. Ito yung mga dahilan. These people migrate for economic purposes. Their primary goal is to earn much larger amount of salary to support their families in their home country. Yan mga dahilan. And we have POEA, isa sa ahensya ng nangangalaga sa mga nag-abroad nating kababayan. The sacrifices of overseas Filipino workers make just to provide a better life for their families earned them the title of the nation's bagong bayani or new heroes. In recent years, the improvement of the economy often attributed to their remittances further cemented their mark in the Philippines. According to the POEA, there were a total of 1,844,406 OFWs in 2015. Ganon, karaming mga Pilipino ang nasa ibang bansa during 2015. And ang land-based doon, ng mga nasa abroad ay 1.4 plus. And ang mga seamen ay 406,531 ay mga seamen. This was 2015. Ngayon ay 2021 na. So baka na-double na yan. Empowering of OFWs. OFWs face a lot of challenges as they seek a better opportunity abroad. Because of difference in social and cultural structures of other countries, OFWs are prone to violence manifested through labor exploitation, abuse of employers, leading to some legal issues. Despite the difficulties faced by the OFWs, they are persistently pursuing to work abroad to lift their families from poverty. Other OFWs have chosen to work abroad for better salary, which the local employers could not provide them. Still, there are OFWs who are forced to work abroad due to underemployment. So maraming dahilan kaya nag-iibang bansa. Maliit na sahod, hindi tugma ang tinapos o kaya at alam na gawin sa ginagawa niya dito. So maghahanap yan, seaman, saan ka magsisiman dito sa atin? Ay di mangingisda. O kaya ay, anyway, kung seaman ka, talagang you are expected to work abroad. So maliit, hindi ganun kalaki kumpara sa nasa abroad. What else? So maraming mga dahilan. Kahit na maraming naririnig tayong mga pagmamaltrato o pag-exploit, mababang sahod, ay marami pa rin na pumupunta sa ibang bansa. So, ano pang meron? Wala na. Tapos na. Puro mga activity na to na ipapadala ko. Wala na nga. May mga activity ako ipapadala later on ay sagutin na lang iyon. May mga tanong, clarification. May tanong, clarification po. Question. Meron po bang question? May question? Hello, nandiyan pa po ba kayo?
Wala po. Wala daw. Thank you. Sino pa? May klase pa rin po tayo next week. Ay unless na may advice na wala. Hanggat walang ina-advise na wala na, ay go lang tayo. Yun po. Pero pag nag-advise na wala na, stop na yan. Ay stop na nga tayo. What else? Sir, may next topic pa po ba o babalikan po yung nalaktawan na module? Dire-diretso na po tayo. May nalaktawan yung nag-brand out ba? Lioj, ang yung tina-term mo, pina-point out? Yung nag-brand out? Pa-reply naman. Baka nung nag-brand out last Monday ba? Module 4 po ata. Monitor mo yung number. Ay lahat naman ng module na ibinigay na ay na-topic ko. Baka walang module 4. Natakil natin man din. Oo nga, no? Kasi 1, 2, 3, 5 na kaagad. Oo. Walang babalikan na. Ano bang module 4 dapat? Kasi sa binigay sa amin na ito lang meron. Kung meron man, ay kailangan balikan. Kung meron man ha, kasi sa hawak ko, walang module 4 akong nakikita dito. Yung soft copies. What else? Again, para nga matrace ninyo kung kayo may nalilimutan na iiwan ng mga sagutan, ay laging pumunta sa ating Google Classroom. Share ko lang papaano. Sa classwork. To be specific, laging pumunta sa classwork. Halimbawa, ano bang itsura ng classwork? Sa teacher view kasi, ganito yung nakikita ni teacher. Ayan, ito ang nakikita ni teacher. Ito, sa akin kasi may grades. Kayo, pag titingin kayo sa classroom ninyo, ang nakikita niyo stream, mga pinost na announcement, ayan, classwork, mga gagawin, and people, mga kaklase. Sa akin kasi may grades. Ito, yan ang nakikita ko. Wow. Yan, ang dami na yan. Grades. Mga may missing. Yung missing, hindi ko pa nare-replyan. Anyway, punta tayo sa classwork. Paano nyo matitrace ang malalaman? So, syempre, pag hindi mo pa nagagawa, nagpa-participate doon, i-click lagi yung pwedeng itong naka-highlight or naka-bold, pwede rin yung sa baba. State and non-state. I-click nyo yan. Kung konti pa yung may 8 hindi pa nag-turn in. Malamang nakapagsagot na, hindi lang nila nag-turn in. Sino ba yung mga yan? Done late. Laging pumunta sa classwork, makikita nyo doon yung mga malamang nalaktawan, nalampasan, o hindi pa na ito turn in. May sagot pero hindi pa na ito turn in. Always click turn in or mark as done. Click submit. Laging pumunta po sa classwork, pwede rin all topics sa limbawa, i-click nyo yan. Ayan, lahat. Isa-isahin ninyo para makita ninyo. Ano to, pre-test. May 10 nakapag-turn in. May 4 pang hindi. Sino yung sorry. Ito yung 4, hindi pa. Sino pa ba? Ay, baka wala na yung iba pala. Hindi na sila online. Hindi na yata online yung iba nga. Assign 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano pang hindi? Ang nakapag-turn in pa lang, ayan. Sila nakapag-turn in pa lang. Sina Lioj, 8, 9, 10. Yung iba hindi pa nakakapag-turn in. So, ganun. Mahalagang i-turn in. Click submit or mark as done. So, ganun po. Basta pumunta lagi sa classwork at inyong i-navigate or explore iyon. So, ito yung sinasabi mo module 4. May hawak kang hard copy, Lioj. Baka may hawak kang hard copy. Tama ba? Hard copy ang hawak mo? Meron po, sir. Kaya pala. Ay, kailangan yung balikan iyan. Kasi wala akong soft copy naman. New challenges na.
Social unit, magkakaroon pa. Nasaan na ba tayo? Ay, sorry. Tama. Ba't nasa topic 5 na? Anyway, next week. Oo, may isa pa. Mali. Next week nga. Tama, meron pa next week. Salamat, Lioj. Anyway, madadaan at madadaanin naman. May question pa, clarification. Salamat, Lioj. Salamat, Mina, sa concern, sa queries. Meron pa? Wala na. Tahimik kayo. Ano nang inyong ginagawa? Ano nangyayari sa inyo diyan? Anyway, kung wala na, ako bibilang ng 1, 2, 3 para i-drop na yung call. I-turn off na yung call. Meron pa ba? Bye-bye. Thank you.